Hello mga ka-teammates! Isa na namang malusog na araw sa inyong lahat at salamat ulit sa inyong pagdalaw sa aking channel. Ngayon, meron tayong pag-uusapan na napaka-importanteng topic na maaaring mangyari kahit kanino sa atin. Isa itong common na kondisyon, yet napakalaki ang impact niya sa bawat isa sa atin. Ito yung tinatawag nating burn injury. Ang sunog ay nagdudulot ng napakalaking epekto sa ating buhay. So sa video ito, ating pag-uusapan kung ano ang burn injury. Paano nakukuha? Ano ang mga klase ng mga ito? Paano natin sila binibigyan ng first aid at paggagamot? At kung paano natin maiwasan? Upang mapanatili ang kaligtasan at kalusugan ng ating mga sarili at ng ating mga mahal sa buhay. So sama-sama nating pag-aralan kung paano harapin at maiwasan ang mga pinsala dulot ng sunog. Ang datos ng mga burn injury sa Pilipinas ay hindi malinaw. So sa ngayon, para lang mabigyan ko kayo ng example, ay gagamitin natin yung datos ng World Health Organization. So sabi ng WHO, there is an approximately 180,000 deaths every year that is caused by burn injury. Kung saan mas marami ang seryoso sa kalalakihan kaysa sa kababaihan at ang karaniwang edad na naapektuhan ay mga 20 to 29 years old. At sunod yung mga bata na may 9 na taon at pababa. So ano nga ba ang burn injury or pagkasunog? Ang pagkasunog ay ang paglipat ng init mula sa isang bagay papunta sa ating katawan. So ano ba yung mga simptomas o maaari nating maramdaman? Una, yung pananakit ng balat, blisters or paltos. Sobrang sakit yung area, pwedeng may mamamaga, may pagbabago ng kulay ang inyong mga balat, maaring masyadong mapula or pwede rin namumuti na or black na siya dahil doon sa epekto ng sunog. Kita mo yung skin mo, nagbabakbak na or nalalagas na siya. So ano-ano ba ang mga klase ng burn injury? Una dyan, yung thermal na tinatawag natin. Pangalawa, yung radiation. Pwede yung chemical, pwede yung electrical contacts or mga extreme temperatures. So, ang mga thermal burn injury, ito ay maiinit. Yung na-expose ka sa sobrang init na hindi matolerate ng inyong skin. Actually, yung skin natin can tolerate 44 degrees centigrade and beyond that, nagkakaroon na ng disgrasya or pagka-injury ng ating skin. So, example neto, yung mga apoy, scalding, or yung pagkabanli. Pwede din yung mga nagbabagang bagay, no, na madikit sa atin. So, we consider those as thermal burn. Next naman ay yung radiation burns. These are burns that are due to prolonged exposure to ultraviolet rays or sobrang tingkad ng araw. Yan, pag nagbi-beach kayo, naglalakad kayo na hindi nakapayong. Pwede din ang ibang klase ng radiation katulad ng mga x-rays or yung mga pasyente na nagpapa-radiotherapy katulad ng cobalt, no? So, yun yung sinasadyang sinusunog natin yung skin sa pamamagitan ng radiation. Sunod naman yung chemical burns. Ang mga chemical burns are due to strong acids, no? Alkalis, pwedeng detergents, pwedeng solvents that comes in contact with the skin or any part of the body. And then we have also electrical burns. Electrical burns are injuries that comes from electrical current, either alternating or the direct current or the AC/DC na tinatawag natin. So ano-ano ba ang iba't ibang uri ng burn? Okay, una, meron tayong tinatawag na first degree, second degree, third degree, and sometimes fourth degree. So, ano ang pagkakaiba ng mga ito? So, una, kinakailangan muna nating malaman ang anatomy ng skin or yung mga layers ng skin. So kung tutusin, ang skin ang pinakamalaking organ sa ating katawan kasi siya yung bumabalot ng buong katawan natin. So imagine yung surface area niya. Kaya that's why it is called the biggest organ in the human body. And when it is the biggest, chances are it has a higher possibility of exposure to injury. So ito yung unang-unang parte ng ating katawan na tinatamaan pag na-expose tayo sa isang injury, especially this burn injury. So ang ating skin has 3 major layers. Yung unang layer is called the epidermis. Tapos yung pangalawang layer is dermis at ang pinakamababang layer ay yung hypodermis. So yung epidermis is the outermost layer of the skin. Ito yung nagpapalit eventually, di ba? Pag nagda-dry yung skin nyo, nagpapalit yan. So this layer serves as an important role being the gatekeepers of toxins or microorganisms that comes in contact to our skin. Kaya nga pag nakita mo may kahit na dapuan kunyari dito skin mo ng organism, hindi naman ibig sabihin magkakaroon ka na ng problema. So pag pinayagan ng
epidermis na makapasok yung mikrobyo, then that's the time na magkakaroon ka ng infection. Pero kung matibay yung layer na yan, yung epidermis na yan, hindi niya pababayaan yung anumang toxins or microorganisms that comes in contact with it and eventually yung makakapasok sa ating katawan. Dermis is divided into two distinct layers. The upper part is the papillary dermis and the lower part is the reticular dermis. Bakit ba natin kinakailangan malaman itong mga layers nito? Because this will dictate the degree of injury na nasusustain natin from this insult. Ang sunod na layer is yung hypodermis, which is composed of subcutaneous tissue. So dito mo makikita yung mga taba, mga hair follicles, at saka mga glands natin. With this knowledge, burns are being classified as first, second, and third degree burns depending on how deep and severe they penetrate the skin surface. So the severity of injury is based on the following factors. Number one, depth or yung lalim ng naapektuhang layer ng skin. Pangalawa is yung size. Ibig sabihin, gaano ba ka-involved ang buong katawan? Gaano kalawak ang nasunog? Pangatlo ay yung rate kung paano maitatransfer yung heat from that materials to the skin. Depende doon sa bilis ng paglipat ng init mula doon sa bakal papunta sa yung skin. Next is yung heat capacity of the burning material. So meron pagkakaiba yan. So minsan nakikita natin kung ano pa yung plastic, di ba? Yung plastic talagang mas malalalim yung sunog nila compared mo doon sa papel kasi yung capacity niya to retain heat ay mas mataas. Sunod ay yung temperature of the burning material. Siyempre, kung mas nagbabaga o mas mainit, mas malaki din yung injury na gagawin niya. And then of course, the duration of contact. So i-compare mo yung ganun lang at saka yung nakadikit na mas matagal, siyempre the injury will be more severe on contacts that are longer. And some other factor will be the age, extreme of age, very young and very old. Next is the presence of inhalation injury. Ibig sabihin, di ba pag may nasusunog, minsan yung init ng buga, ng apoy ay pumapasok hanggang baga. Pati yung daluyan ng hangin mo at daluyan ng pagkain mo sa lalamunan, nasusunog yan, nagsuswell yan. So kung merong kaakibat na ganon, most probably the severity will be more, okay, compared to the mga scalding or yung mga contact burns lang. And of course, the presence of comorbidity, meaning to say kung yung taong nagkaroon ng burn injury, meron ding mga kaakibat na sakit katulad ng diabetes, no, sakit sa puso, kidney diseases. These are comorbidities. So kung meron nagkaroon ng burn injury, tapos meron pa siya ng mga ganito, all the more the severity or the effect of the injury will be greater. So let's talk about the depth or yung lalim ng injury. So it is classified according to degrees. So we have the first degree burn, the second degree burn, and the third degree burn. So ang first degree burn affects the epidermis, yung pinaka upper outermost layer ng ating skin. And it is just a minor injury. So it is considered as a minor epithelial damage only. So usually nagkakaroon ng redness, tenderness, and pain. Usually wala kang blistering or paltos doon sa site. So these are the hallmarks of a first degree burn. So ang healing time ng mga first degree burns are very short lang. Usually after several days, nagre-recover ka na without any signs and symptoms of injury. Katulad ng scarring, no? Hindi ka nagkakaroon ng peklat, walang sugat, walang mga blisters siya. Since ang injury mo is superficial lang, so yung barrier mo for infection, for organisms, for toxins are still intact, so the tendency of having an infection doon sa injury is minimal. So what are the most common causes of first degree burns? These are yung flash burns, sunburns, kayo sa mga beach, so naglalakad kayo na walang payong, tapos after no, ang hapdi-hapdi ng likod mo. So those are the first degree burns. Ang naapektuhan lang doon is the epidermis or the outermost layer of the skin. Next is the second degree burn. So ang second degree burns is the involvement or injury of the second layer of the skin, which is the dermis. So yung second degree burns is classified into two also. So pagka yung superficial dermis ang tinamaan, we call that superficial partial thickness burn. Pero kapag ang involved ay yung lower portion of the dermis, the reticular layer, we call that as a deep partial thickness burn. Ano ang magiging result pag ang naapektuhan or
nasunog, a superficial partial thickness burn. Ang makikita nyo dito is blisters. Very thin yung wall ng blister compared mo sa partial thickness burn. Mas thick ang wall ng blisters ng deep partial thickness burn. So ang mga superficial partial thickness burn, usually yung color nila is pinkish. Kaya yung nagmumoist, nagtutubig, tapos malambot, and very painful to touch. Napakasakit yan. Hawakan mo na gano'n, ang sakit-sakit na. But then, since these are still considered as a superficial, mas less pa rin yung injury, so the healing time is approximately 2 to 3 weeks. And usually, wala din namang makikitang peklat or yung scarring. So the risk of hypertrophic scar is very small. So yung deep partial thickness burn naman, it will extend to the reticular dermis or the lower portion of the dermis. Ang color naman nito is hindi na pinkish. It is a mixture of red and may mga puti-puti na siya, nagba-blanch na siya. May mga islands na puti. Ibig sabihin, yung blood supply or the capillary supply ng areas na yon are already diminished. So since yung deeper portion ng dermis ninyo contains more vital structures for epithelialization or for growth ng skin ninyo. So kapag yun yung involved, mas matagal din yung healing time. And usually this will take around 3 to 6 weeks if there is no comorbidities or infection that will arise. And because this burn have less capacity to re-epithelialize, there will be a hypertrophic scar. So since it is deeper and usually involved na yung mga capillaries or mga blood vessel mo, we need some topical antimicrobial dressings in order to prevent infection habang gumagaling yung sugat. Possibility na magkakaroon ka ng contraction sa cross joints. Kung dito yung nasunog nyo, minsan yung nakikita nyo na naninigas na yung mga joints nyo, hindi nyo na magalaw, no? Nakaganyan lang siya. Ganyan, o kaya kung dito sa leg, ganyan siya. So there may be a limited range in motion or yung paggalaw ninyo, which is a common result of a deep partial thickness burn. Ang mga example naman dito ay yung mga splash scalds or yung mga nabanlian. Usually, this will cause a second-degree burn. Next, we have the third-degree burns. The third-degree burns are called full-thickness burns because they will destroy all the layers of the skin from the epidermis to the dermis to the hypodermis. And since yung dermis at hypodermis usually contains na yung mga blood vessel ninyo, naapektuhan na yung circulation. So yung color usually naman ng burn injury, ng third-degree burn ay yung crusty na siya. Puting-puti na siya kasi wala na siyang nagsisirculate na blood doon. Sira na yung mga vessels nyo. Pag third-degree burns, usually malaki na yung peligro ng mga ito. So, yung gamutan ng mga ito needs special care na. So, example ng mga to, yung mga na lub-lub sa kumukulong tubig, kumukulong mantika, no, kumukulong grasa. Pwede rin yung mga chemical burns or mga high voltage na electrical injury. Fourth degree burn naman, when beyond the hypodermis, nandun na kasi yung muscle mo, yung bone, kayong mga mas malalaki pang mga ugat, ang mga nerves. So pagka lumagpas na dun sa hypodermis at involved na yung muscles and yung bones mo, we call this already as a fourth degree burn. So your fourth degree burns causes a full thickness destruction of the skin and subcutaneous tissue, no? With involvement of the underlying muscles, fascia mo, yung bone, at even yung mga litid or yung mga tendon. So ang fourth degree injury requires extensive debridement o malinis. Kinakailangan na minsan kinakayod yan or inooperahan na para malinis. Most of the time, kinakailangan nating i-reconstruct o nagkakaroon na tayo ng mga grafting na tinatawag natin. Kukuha tayo ng mga skin sa ibang parte ng katawan at ipapalit natin doon sa nasirang part. So in terms of size naman or the surface area, gumagamit tayo ng rough estimates, no? Which is the rule of 9. Ang rule of 9 ay isang mapa sa ating katawan wherein meron sa bawat area ay may corresponding percentage katumbas nung naapektuhan or na-injured na area. Example, kung ang nasunog ay yung buong ulo natin, pag adult, ang percentage na naapektuhan dyan ay 9% of the total body surface area natin. Yung upper extremities natin, buong kamay ay nasunog, ang equivalent niya is 9%. On the other upper extremity will also be 9%. Pag ang naapektuhan naman ay yung harapan mo, yung upper chest area consists of 9% at saka yung abdomen is 9%. So ganun din sa likod, yung upper back mo is 9% at saka yung lower back mo is 9%. At yung mga lower extremities na tinatawag natin, yung paa at saka yung kita, consists of 9 in the front at 9 at the back. At yung remaining 1% ay para doon sa area ng ating
sugatan. May konting pagkakaiba lang pag bata, kasi pag bata, imbes na 9 yung ulo, kinakount natin na equivalent ng percentage na yun is 18%. At yung lower extremities will be 14%. So, ganun natin ini-estimate yung involved na lawak ng na-injure na skin natin. Importante itong mga ito dahil dito tayo nagbabase ng treatment protocol or kung paano natin gagamutin ang isang nasunog. So, in cases na patse-patse yung sunog natin, merong area dito, merong area dito, merong area dito, merong area dito. So, ang ginagamit nating pang-estimate is yung palm ng pasyente. Kung adult, yung adult palm. Kung bata yung pasyente mo, yung kamay din niya ang gagamitin niyo. So, yung palm niya, itong area na ito, is equivalent to 1%. So, i-estimate mo na lang. So, pagka ganito kalaki yung injury niya dito, so 1%, tapos meron pa dito, 1% din. So, 1 plus 1 is 2. And then, addition hanggang sa ma-estimate mo yung buong injury. Remember, hindi natin ina-apply yung rule of 9 sa first degree burn. So, paano natin classify ang burn? So, meron tayong tinatawag na minor burns, moderate, at saka severe. Ang minor ay para sa mga first and second degree burns that covers 10% of the body and they rarely require hospitalization. So, usually yung pwede nating i-treat sa bahay na wala namang pangangailangan ng ospital. Yung moderate naman, ito ay yung mga second degree burns that covers about 10% of the body. And it also includes important areas like the face, the neck, the joints, the feet, and the area. At ang classification naman nito ay severe injury if the total body surface area affected for adult is more than 20%. Or pag mga bata yan, more than 10% of the total body surface area is affected and it is considered as a severe burn. And kung ang edad ng bata is less than 1 year old or more than 70 years old, yung extreme of ages na tinatawag natin. Kung yung injury naman is third degree burn na more than 5%, pag may smoke inhalation na kasama, may mga comorbidities or may kasamang ibang sakit tulad ng diabetes, sakit sa puso, sa baga, sa kidney. Ito yung mga circular burns na tinatawag natin. Ang circular burns, kung ang pagka-burn mo ay paikot, katulad dito sa kamay, pagka nasunog ay paikot na gano'n. Kaya nangyari kasi yon, sinasakal niya yung the rest of your hand. Or pwede rin dito sa leeg, pag ang nasunog ay yung leeg mo, magkaroon ka ng difficulty of breathing or yung chest area mo, siya nag-expand na maganda. So these are threats. And pati yung electrical at mga chemical burns are also considered severe injuries. So, ang mga severe injuries are usually life-threatening. So, ano bang problema pag nagkakaroon ka ng third-degree burns na kinakailangan ng immediate treatment or kinakailangan mo ng tulong? Una, since nasunog yung buong layer ng skin, pati yung muscles or bones mo, pati yung mga ugat, nagkakaroon ng paglabas ng tubig sa sirkulasyon. So, bumabagsak yung blood pressure mo. Namamaga ang buong katawan mo pero walang laman doon sa blood vessels. So, it causes hypotension or low blood pressure. Dito, nagre-result ng arrhythmia or yung mga abnormal na pagtibok na ng puso. Pwedeng ma-dehydrate yung pasyente, failure, magkaroon ng pneumonia, and eventually, they may develop scars and contractures in the long run. And sometimes, if there is a severe infection, this may result to sepsis or even amputation. Usually, kunyari, yung kamay nyo nasunog at nangitim na yan at wala na siyang silbi, usually nagre-result tayo ng amputation or pinuputol na lang natin yon kasi sa magiging cause siya ng infection. So pag nangyari ang burn injury sa ating bahay or sa workplace at wala kayong malapit na ospital na matatakbuhan, pwede tayong gumawa ng first aid. So pag ang mga burns nyo are considered minor lang at less than 3 centimeters, usually hindi nyo naman kinakailangan dalhin sa ospital ang mga yan. So pwede nyo nang linisan at alagaan sa bahay. Pag kunyari merong nabanlian o may na-sunburn or merong nagkaroon ng injury dahil sa sunog, pwede nyo i-cool down yung area using cool water or yung running water doon sa gripo o kaya yung galing sa ref na malamig na tubig, lagay nyo sa bimpo tas i-didikit nyo doon sa skin. This will help in reducing the heat that has been transferred to the skin from the burning material. Huwag lang pong gumamit ng ice. Kasi ang ice, kinoconstrict niya, pag nilagyan mo ng ice yung ating balat,
yung mga blood vessel doon nagko-constrict. So lalong walang dadaloy na dugo doon at mawawalan ng pagkain o oxygen, lalo itong mamamatay. Malamig lang na tubig, huwag ice. Next, pwede ka rin maglagay ng mga antibacterial ointment kung meron kayo sa bahay, except toothpaste. No? Wag na wag kayo maglagay ng toothpaste, oil, mga olive oil, cooking oil, coconut oil, egg white, and mud. Ang mud yung putik, no? Kasi minsan iniisip natin meron siyang cooling effect. But remember, ang putik or yung mud may contain tetanus toxins that will cause tetanus eventually. Dapat hindi ito ginagamit. Yung toothpaste, maaaring marami sa inyo magre-react. Oo, ang toothpaste, malamig lang yan. Ito ay panglinis ng ngipin, hindi yan panlinis ng sugat. And once na naglagay ka ng toothpaste dito, usually napakasakit yung burn area nyo. So, pag nag-dry up yung toothpaste, napakahirap tanggalin. Either kakaskasin mo pa, so you'll just adding more pain. Or, maaring pagbahayan niya ng mikrobyo pag hindi masyadong malinis. And then, you can apply sterile band-aids or yung cling wrap. Huwag kayong maglagay ng mga band-aids na may thread or naghihimulmol katulad ng bulak. Kasi pag tinanggal mo yun, may naiiwan ng mga fibers doon. So, hindi mo malilinisan yung sugat pagka time na napapalitan mo yung dressing mo. And then kung masakit, first degree and second degree burns are masakit, you can take over-the-counter pain medication like mefenamic acid, ibuprofen, no, paracetamol. Huwag nyo lang gamitin ito ng matagalan kasi nakakasira ng kidney. So by that time, if the pain persists, it is best for you to consult your doctors. Baka may infection na yan kaya hindi matanggal-tanggal yung sakit. So these are usually the treatment for first degree burns. For second degree burns naman, the same pa rin. Kung ano yung paglinis mo na ginawa sa first degree burn, wash it with cool water and soap, and then you can apply topical antibiotics na ginagamit natin. Usually yung may mga silver na ointment like silver sulfadiazine, pyroxene, pwede natin gamitin yun. And yung third degree, dalhin nyo na kaagad yung pasyente ninyo sa ospital kasi third degree burns are life-threatening. Hindi kayo pwedeng mag-waste ng time. They need to be treated kasi magbabagsak yung presyon ng mga yan. Kinakailangan nilang ma-hydrate, palitan yung tubig na nawawala sa kanilang gut. Kinakailangan makita kaagad yan ng emergency room or sa ospital. And again, burns are tetanus-prone type of wound. So make sure you are vaccinated ng anti-tetanus within 5 years. Beyond 5 years, you need to get your booster dose. So kailan naman kailangang dalhin nyo ang inyong mga pasyente sa ospital? Pag ang total body surface area ng mga bata exceeds more than 10% or if adult, 15 to 20% total body surface area or more, that's the time kinakailangan mong dalhin ang iyong pasyente sa ospital. Next, kapag ang burns ay tumama sa mga vital areas na sinabi natin katina, katulad ng leeg, chest nyo, yung mga joints, yung paa, yung kamay, kasi magkakaroon ng contracture eventually yan kung hindi yan malilinis at maaalagaan para hindi magka-infection. Tapos, pag ang kulay ng balat ay parang leather na siya, changes of colors, like for example, yung puting-puti na siya, or pwedeng yung balat na yon ay itim na siya, that's the time you really have to bring your patient to the hospital for proper treatment. And then, if there is difficulty of breathing, and if the cause of injury is chemical or electrical, then please bring your patient to the nearest hospital. Burn is preventable, although some are meant to be accidents, pero there are many ways where we can prevent burn. Una, sa mga first degree burns or mga sunburns, no, you can use umbrellas or protective coatings or sunscreen. If gumagamit kayo ng mainit na tubig sa pagligo sa inyo o sa mga bata, always test yung temperature ng tubig. So make sure na kakayanin ng balat ninyo. You know, the human body can tolerate up to 44 degrees centigrade. So you can test the water by using your elbow. Di ba? Ginagana natin. Kung marami kayo nagkalat na chemicals o mga lighters dyan na naabot ng mga bata, dapat ilagay nyo sa wastong lugar na hindi nila pwedeng abutin at paglaruan. Kung kayo naman ay nagluluto, so make sure na mas malayo yung apoy, mas safe yon. So ibig sabihin, kung gumagamit ka ng burner na ganon, yung pinakamalayo sa iyo yung gamitin mo. Sa mga areas kung saan kayo nagluluto at meron kayong mga toddlers or usually yung mga hindi nyo namamalayan na lang na gumagapang papunta sa inyo, yung mga babies ninyo,
maglagay naman kayo ng harang para hindi sila kaagad-agad makapunta doon sa area kung saan may possibility na matapon yung sabaw, matapon yung tubig na pinakuluan, etc. And then, never leave your child unattended. Palagi yan. Huwag niyo silang dalhin habang nagluluto kayo o nagpapakulo kayo ng tubig o nagpapakulo ng kape. Huwag niyo muna silang dalhin doon sa tabi ninyo. Lagay niyo muna sila sa crib nila, ilagay niyo muna sila sa malayong lugar. Okay? Once na na-prepare niyo yung mga pagkain at safe na nahawakan, that's the time na you allow your child to come near to you. Pwede rin kayo maglagay ng mga smoke detectors sa mga bahay niyo, mga fire extinguisher. Just make sure na pag naglagay kayo ng fire extinguisher, alam niyo kung paano gamitin. Para sa ating mga kamag-anak or mahal sa buhay na nagkaroon ng injury, kinakailangan nila ng support. Kasi ang burn injury ay usually nangangailangan ng matagalang paggaling yan at usually magastos. No? Kadalasan itong mga pasyente natin ay nagkakaroon sila ng depression or yung post-traumatic stress disorder na tinatawag natin. Please seek help. Baka kailangan nyo ng psychiatrist or psychologist para matulungan kayo sa pag-cope ng inyong mga sitwasyon. So sa pagtatapos, mahalaga talaga na tandaan na ang mga sugat ay maaring magdulot ng malalim na epekto hindi lamang sa pisikal, kundi maging sa iba't ibang aspeto ng buhay. Sa tamang kaalaman, pag-unawa at paghahanda, maaari nating mapangalagaan ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay laban sa panganib ng sunog. So huwag kalimutang mag-ingat at maghanda sa anumang sakuna. Ingatan ang ating sarili at ang isa't isa. So maraming salamat sa pagtangkilik at pagtutok sa ating diskusyon ngayon. So hanggang dito na lang mga ka-teammates. Tandaan, ang pinakamahusay pa rin na paraan para maiwasan natin, prevention is the key. And if you found this video helpful, then make sure check out my next videos. You can also visit my channel for my previous videos where I tackled medical and surgical content. And please don't hesitate to like and share. Please leave your comments and I will be very, very glad to hear from you. So until then, stay informed. Let's keep ourselves and everyone healthy and safe. I am Doc Tim Yong, ang inyong ka-teammate surgeon. Bye!